Saan at kailan ka pwedeng kumuha ng UEC exemption pagpabakasyon ka ng Pilipinas? Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-OFW. Ang topic nga natin ngayon ay about UEC. Saan at kailan ka dapat kumuha ng UEC exemption pag pauwi ka o pabakasyon ng Pilipinas? Guys, ito ay simple lang. Ang paggawa ng OEC ay depende sa iyong sitwasyon ng iyong bakasyon. Example natin, pag natapos mo ang kontrata mo, within 2 years na di ka nakauwi at 2 months ang iyong bakasyon, ay mas maigi sa Pilipinas ka na kumuha ng OEC exemption mo. Kasi ang validity upon acquiring ng OEC o simula ng pagkuha mo ay valid ng 60 days lang. So mas mainam, tulad ng sabi ko, kapag dalawang bakasyon mo, 2 buwan, ay sa Pilipinas ka na kukuha ng iyong OEC. Pero kung ang bakasyon mo ay 55 days pababa, 50 days, 40 days, o 1 month lang, ay pwede kang kumuha ng mas maaga ng OEC. I-calculate mo lang kung kailan ka dapat babalik. Basta keep in mind mo na dapat bago ka bumalik ay hindi siya magi-expired. Kasi pag kumuha ka na ng UEC at may expired, ay di mo na magagamit ito palabas ng ating bansa. Yan pa ang magiging abala, problema sa iyo kung mai-expirean ka ng UEC. Tulad ng sabi ko mga ka-OFW, pag ang bakasyon nyo ay below 55 days, ay pwede na kayong kumuha ng iyong OEC o OEC exemption bago kayo uwi ng Pilipinas. At mag-print na rin kayo para wala na kayong iisipin pag nasa bakasyon na kayo. By the way guys, itong video na to ay para lang sa mga OFW o returning OFWs na babalik sa kanilang dating employer. Para sa mga baguhang OFW na magbabakasyon o first time pa lang na magbabakasyon, ay automatic na sa POEE kayo sa Pilipinas kukuha ng iyong OEC. Kasama na ang iyong POLO verified contract. Tulad ng sabi ko, wag na wag niyong kakalimutan sa mga first timer na pauwi ng Pilipinas na magdala ng verified contracts sa POLO kung saan mang bansa kayo nagtatrabaho, dahil kailangan nyo yan pag kumuha kayo ng OEC sa Pilipinas. Kasi pag nakalimutan mo magdala ng verified contract galing sa POLO, pag nasa Pilipinas ka ay magkakaroon ka ng malaking problema at abala. Kaya wag na wag mong kakalimutan sa mga first timer na pauwi ng Pilipinas. Siya nga pala guys, sa mga first timer, bago kayo uwi or a month before, ay magpaparegister na kayo, magagawa na kayo ng appointment para kumuha ng iyong OEC. I-share ko yung link sa description box. Para, kasi sabi ng mga ibang mga feedback, minsan daw pag nag-re-register sila, fully book na, marami. Kaya habang maaga, pwede ka na yung gawa ng appointment para pag uwi nyo, wala na kayong iniisip. Bago ko makalimutan guys, mga ka-OFW, yung mga kapwa nating OFW na nandito na sa ibang bansa, na lumipat ng ibang sponsor o kumpanya, ay automatic sa Pilipinas na rin kayo kukuha ng OEC nyo. Kasi nagbago kayo ng
ng kumpanya, yung record nyo sa embassy, sa OWA ay magbabago. Kaya bago kayo rin umuwi, ay kukuha rin kayo ng verified na kontrata galing sa Polo. Recap lang tayo guys. Sa mga kapwa ko OFW na magbabakasyon na more than 2 months ang bakasyon, na kapag ikaw ay OEC exemption, ay sa Pilipinas ka na kukuha ng OEC exemption mo through sa website ng POAA. Pero kung ang bakasyon mo ay 55 days pababa, bago ka umuwi ay pwede ka nang kumuha ng iyong OEC exemption mo through POAA website. At mag-print ka na rin. Para pag uwi mo, wala ka nang isipin. Ang isipin mo na lang ay yung pagbago ka bumalik, 72 hours, yung e-travel departure card mo. Sana guys, nakatulong itong short video ko na to. Kasi meron pa rin mga kapwa nating OFW na nagkakamali. Na minsan napapaaga ang pagkuha nila ng OEC at sila ay na-expire na at di na magagamit pagbalik nila. At ito ay magiging malaking abala. Tulad ng sabi ko, ang OEC ay mayroon 60 days expiry or expiration. Pag na-acquire mo o pitsa na ibinigay, ay magbibilang ka na ng 60 days at may expire na yan. So, maraming salamat guys sa iyong pagsama. Kung nagustuhan mo tong video na to, pa-like, share, and subscribe naman dyan. At pakipindot na rin yung notification bell para update ka lagi pag meron akong bagong videos. Maraming salamat. At sana hanggang susunod muli. Salamat sa iyong pagsuporta. By the way guys, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa Kuwait. Hanggang sa huli, kita-kits tayo sa susunod. Bye bye guys, see you again.